Kamusta kayo dyan? Monday ngayon. Unboxing na naman tayo. Ano to? Open natin. To ay order ko sa Shein. Ngayon lang dumating. Ay, ano to? Ilaw. Ay, ang galing. Wow. USB type pa tayo. Wala ako nun. Ay, kagaling. Para sa gabi. The problem is, wala ako yung charger niya. Yun lang. Kagaling, di ba? Tabingi. Saan kaya yun na ito? Wala akong charger. Hala. That's sad. Wala siya, oh. Nakakaloka naman. Ito, second item. Another shoes. Ay, ang cute. Naalala ko yung ganitong style is, nung high school ako, ganito yung sapatos ko. Tapos isa lang, tapos, sira-sira na siya. Kahit sira-sira na siya, at tinatahi-tahi ko lang kasi, yun nga, wala akong pambili ng sapatos dati. Maski nung nag-college ako, hanggat hindi sira ang sapatos ko, hindi nakakabili. Hala, ang cute! Sukatin natin. Ito yung uso kasi. Hala, ang cute niya. O, diba? Basta magsikap ka lang talaga. Magtiyaga ka, magtipid, ganon. Makakamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kung dati isa lang yung sapatos ko, ngayon, pagkadami, ilang ga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos meron pa sa Pilipinas. Meron pa akong 3 hindi nasusuot na bago. Ay, bali 4 yung hindi ko pa nasusuot na bago. 1, 2, 3, 4. 5 pala. Ito. Ito yung pang 5 bago. Cute niya! Pang school. Maganda to pag naka-skirt ka. Ganun. Pag naka-skirt ka ng Hala, ang cute. Diba? Pagka Asian size, 35 ako. Pagka, US at saka Europe, size 36 ako. Oo, 36. Tapos, ito, ay, dress! Ito ba yung order ko? Yung 4. Cute! Hi, polka dots. Ala! Hello, ang cute! This is so nice. Size 36. With, ito siya. Ko na lang, papakita ko na lang yung picture ng in-order ko. Ayoko mag-fit ngayon. Kasi ako inaan ko. Inantay ko lang talaga to dahil ako maiiglit. Dahil sa libreng kape kahapon sa Starbucks, hindi ako nakatulong magdamag. Alas 3 na ako nakatulog. My God. Siyempre, alas 7, kailangan mo nang bumangon. Wow! Anong size to? 36. Small. Ipapakita ko na lang mga best yung kung ano yung itsura ng mga in-order ko. Pero, yung binili ko kahapon sa city, ito, medyo sumakit yung bulsa ko. Wait lang. Unboxing daw. New Balance. Siya na 530. Ganda, no? Medyo pricey siya, pero okay lang kasi first time kong bumili ng ganun kamahal. Naalala ko dati, hindi ako nakabili ng ganito. Nung after high school or college, pag may get together, hindi ako pumupunta kasi wala akong pamasahe or wala akong pangambag. Kasi nga, breadwinner ako. So, ang inuuna ko is yung pangangailangan ng pamilya namin. Pangangailangan namin like yung pangbili ng panggastos, pangbili ng bigas, ng pagkain, ng ilaw, tubig, ganun. Tapos, syempre, yung pamasahe ko pa in a month. Kasi ako, pag sumahod, naka-budget na yung sahod ko. May pambayad ng grocery, pambayad ng ilaw, tubig, tapos yung pamasahe ko, naka-budget na yan as in. Kahit ngayon naman, so, kaya ngayon, pag may humihiram, hindi ako makapagpahiram kasi ako, matik na yun, pag sahod ko, ipapadala ko kay nanay, at least, sabihin natin, kunwari, gantong halaga,
Tapos may matitira lang sa akin na pangbayad ko ng paluwagan tsaka pang budget ko dito. Ganun. So, wala talaga akong extra pera dito. Kasi iniipon ko talaga. Kasi natuto na ako. Dati, kahit walang-walang matira sa akin, basta pag may lumapit sa akin, sige lang, which is very wrong, na parang tinitiis mo yung sarili mo, tinitipid mo yung sarili mo, para matulungan sila. Tapos makikita mo lang, sila, ang saya nila. Every week, nagiinuman, ganoon, na parang, ay, nakakaingit. Every week, gumagala, ikaw, nagtipid ka para mapautang. Kaya sabi ko, it won't happen again. So, ngayon, hindi na nawawalan ng laman ng ATM ko, tsaka yung wallet ko. Dati, ubus talaga, as in, ubus. Hindi dahil sa ubus biyaya ako, but I really help other people. Pero, ako yung nagasuffer nun. Ako yung kailangan magdoble kayod, ako yung kailangang magtipid, magtiis, gano'n, na parang, ba't ko ginagawa sa sarili ko yun? Which is a change. Binago ko na yun. So, hindi sa wala akong pakialam ngayon kung sige. Pero, ayoko na rin magpautang sa totoo lang. Na-stress kasi ako kasi, may mga taong dito tumutupad sa usapan, na-stress lang ako na ine-expect mo ganung pinaluwalan mo sila at ganun mo makukuha ng buo tas ending hindi. So, mas stress lang ako, wag na. Ganun talaga. Pero pag minsan talagang hindi maiwasan, go pa rin. Kasi nararamdaman ko naman yung kung ano yung pinagdadaanan nila, ganun din ako dati. So, kung kaya ko naman, why not? Sabi nga, love yourself before love others. At saka yung never let your happiness be dependent to others people's mood. So, wag kang magdedepende sa mood ng iba para maging masaya. Dapat ikaw mismo alam mo paano ka sumaya. Paano ka sumaya? So, yan lang mga besh ang sasabi ko for today's video at wala akong content. Alam nyo naman yun pag marami akong ganap at binablog yan. So, nga pala, don't forget to like, share, and follow. And mag-comment kayo mga besh kasi alam nyo namang every month nagsishare ako ng blessing. So, nagbibigay ako ng pang-load mga besh. So, comment lang kayo para nakikita ko sino laging nanonood. Baka ikaw na yung susunod. Bye for now mga besh! The next day. Napakainit po ngayon, 13 degrees, alas 12 ng tanghali. Mag-grocery ako kasi ayoko matulog dahil ako ay mataas ang blood pressure. Parehas kami yun. So, tara mga besh, swap tayo mag-grocery. First time kong gagamitin ang aking bike na anong pangalan natin sa bike na to? Yun si Blue, ito si Pinky. Spring na talaga mga besh, swap. Oh, nalabas na yung mga bulaklak. Kagaganda. Dito na ako sa grocery mga beshwap at napakagandang pedala ng aking bike. Napakagaan. Very smooth. Magyabang kailangan natin bumili ng ito. Milon para kay Opa. Milon. Ano pa? Oh, sorry. Cocomelon. A few moments later. Mga beshwaps, mainit na po talaga pero mahangin. Sobrang smooth nung bike ko, as in ganda. Tingnan nyo. Ako dito sa lagayin sa harap. Tapos, ayan, sa likod. Kita nyo ba? Basta ang gaan niya i-drive mga besh. Ang saya-saya ko mga besh. Ang ganda ng bike ko kahit mabigat yung bit-bit ko. Ay yung dala ko sa likod.
Hindi katulad dati. Grabe, hirap na hirap ako pumadyak. Ngayon, very smooth. Tsaka ganda ng weather. Ang init tuloy ng suot ko. Di lang naman ako, pati sila. So, alam nyo ba mga beshiwap? Napagtanto ko lang na naging proud ako sa sarili ko nung natuto akong magbike. Kahit may mga napundar na ako sa Pilipinas, hindi pa rin ako nagiging proud sa sarili ko. Pero nung natuto akong magbike, I'm very proud of myself kasi ako lang mag-isa yung pagbili ko naman ng mga anik-anik sa Pilipinas, may gabay naman yun ng nanay ko, tsaka ng pamilya ko. Kumbaga, tulong-tulong kami doon. Kasi kung winawaldas nila yung padala ko, edi wala akong napundar. Pero since tinutulungan nila ako magtipid, edi kasama sila doon. Pero nung natuto ako magbike, doon lang ako naging proud sa sarili ko. As in, mga beshiwap. Ngayon ko lang napagtanto yun. So, tama na ang chika at kita ay mauwi na mga besh. Ayan o, tatawid na ako mga beshiwaps. Bahay na mga besh. Dun sa lumang bike ko, pag ginanyan mo at may angkas sa likod, matutumba. Ito hindi. Grabe, hindi ako huminto. Dire-diretso lang ako hanggang paakyat. Nakakatawa. The next day. Kailangan ko mag-face mask kasi may ubo ako. Baka mahawa si Opa. Masama na naman ang aking pakaramdam. Hindi masama kundi nilalagnat na naman ako at inuubo. Wait na. Ay, nawala. Pinatay ko sa ilaw. Para akong hinihika. Hirapan ako huminga. Inopen ko na yung bintana ko kanina hanggang tanghali para yung fresh air makapasok, tapos yung bad air lumabas. Hinihingal ako mga besh. So, ang hirap talaga pag may sakit ka tapos nagkatrabaho ka. Kaya gusto ko lang humiga maghapon, hindi pwede kasi walang ibang gagawa kaya ayun. Pero maghapon ako nakapadyama. Wala namang bisita, yung tagalinis lang namin kaninang umaga. Pag nasa baba ako at nag-prepare ng pagkain ni Opa, naka-face mask ako kasi mahina na baganan Baka mahawa, kawawa naman. At least ako, kaya ko pa naman siya kasi alam nyo na pag may edad na. Ayun mga besh, kadasal muna tayo. Kasi wag nating kalimutan na magdasal tuwing 6:00 ng gabi or kung may pagkakataon kayo bago matulog. Lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Tawa lang tayo kahit hinihingal ako at ganito kasama ang pakaramdam ko mga beshiwap. Alam ko bukas magiging okay ako in Jesus' name. So, bye for now. The next day. Hello mga besh. Ito, may lagnat pa rin ang inyong inday. Tapos, hindi makatulog sa gabi kasi grabe yung ubo. So, nagpabili kami ng oranges dun sa kaibigan ni Opa. Ito. Sandamukal yung binili. My goodness. Kadami. Pero at least, marami akong makakain. Tsaka si Opa. The next day. Hello mga besh. So, ito pa rin. May ubo pa rin ako. Pang-apat na araw ko na may sakit. Kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho. Kaya, nagluluto ako for lunch namin ni Opa. Gulay lang. Tapos, maya-maya maglalaba pa ako mga beshiwap. Wala na kasi kaming ibang stock. Ito na lang available namin. Kaya, ginawan ko na lang ng paraan. Dapat kasi patatas. Wala na akong patatas. Ayan ang ating ginisang gulay, mga beshiwap. Habang iniluluto natin yan, sinalang ko na yung labahin ko. Maganda ngayon ang weather, Sarap mag-bike, kaso di pa pwede. Since maganda ang weather, nilabas ko muna yung mga halaman kung nanuyot na, kailangan na ng araw. So, tapos na ako magluto. Naglalaban na lang, antay na lang for lunch. So, 11:50 na, mag-prepare na tayo ng lunch. Ang aking alaga nag-inarte. Gusto daw niya ng fried chicken. Okay, pagbigyan natin. Buti na lang may fried chicken ako. Pak! Ininit ko na lang. So, nagtimpla ko ng calamansi juice. Ayan yung fruits niya para mamaya. Melon, apple, grapes, blackberry, at saka orange.
Ito para sa akin mamaya. Tsaka to. Di masarap. Mas masarap yung sa Plus. Sa Albertine to. Ano ba yan? So, ayun. Mag-prepare na ako. Magra-rice kami. A few moments later. Tapos na ako kumain. Pero si Opa hindi pa. So, habang kumakain siya, magliligpit-ligpit na ako dito kasi gustong-gusto ko ng humiga at matulog. Ganun pag buhay abroad, kahit masama ang pakaramdam mo, hindi ka pwedeng basta-basta matutulog, magpapahinga. Kailangan mo pa rin magtrabaho. So, umpisahan ko na to mga besh. Later. So, hapunan na naman mga besh. Ako'y nagsaing kasi may gulay pa ako kanina. Tapos ito, tigdalawa kami ng lumpia ni Opa. Si Opa magbe-bread lang with butter at saka yung sprinkle. Dutch na Dutch yung pagkain niya ngayon mga besh. Kasi kanina nag-rice kami with vegetable tsaka chicken siya kanina. Tapos na kami maghapunan mga besh. Yung hilong-hilo ako. Hindi ko alam kung pero kailangan ko pang magtrabaho. Yan, buhay abroad. Europa more. No choice ako. High life. The next day. Good morning mga Beshwap! Happy Friday! So, medyo, okay na ako. Natching lang ako kaya mukha akong may sipon. So, ayan, nakaluto na ako ng for lunch. Yan ay salmon, kinamatisang salmon. Siyempre, magra-rice kami. And ayun, I'm so happy dahil makakapag-day off ako this weekend. Sabi ko, kailangan kong gumaling dahil may gala ako ng Sabado. Ayun, kaya ganyan yung buhok ko kasi naligo ako kagabi. So, okay na talaga ako mga Beshwap. So, medyo sinisipon na tinuubo na lang. So, magpe-face mask na lang tayo pag gagala. So, ayun na nga mga Beshwap. Kinamatisang salmon ang aming ulam with rice. So, tara ho at makain. 3 hours later. So, ito na nga, 3:30 na ng hapon. At yan, okay na talaga ako kasi nag-merienda na ako. Yung mga nakaraang araw kasi wala akong gana. So, hindi ako makain ng 3:00. Yan, may calamansi juice ako syempre. Meron tayong tinapay. At meron tayong peanut butter. Tara, let's eat mga besh. Kailangan natin magpalakas kasi bukas may gala ako. So, ito na nga. Ito yung hapunan ni Opa. Tapos, lunch para bukas or dinner. Tapos, gabi na. 6:00 na po ng gabi. At, ayun, nakapagligpit na ako. Ay, 6:30 na pala, kaya madilim na. So, ayun lang ang ating buhay for today's video. At saka, nagtanim na naman pala ako ng kamote. Kasi, yung kamote ko, natanim, nagtampo. Nung binawasan ko ng dahon. Tsaka, sa sobrang lamig kaya siya namatay. Hindi niya kinaya. Pero ito, yun, may mga tubo-tubo na. Ganyan lang ako magtanim dito. So, that's it for today's video mga besh. Don't forget to like, share, and follow, and comment. Kasi baka ikaw na ang manalo ng susunod na pang-load by Monday. Bye for now mga besh!